Alam mo kung ano ang kakaiba sa mga lalaking bigla na lang nawawala sa buhay ng babae. Hindi sila ang pinakamaingay. Hindi sila ang pinaka-sweet. At kadalasan, hindi rin sila ang pinaka-nagpapapansin. Pero sila ang mga lalaking hindi basta nakakalimutan. May isang bagay na napapansin ng maraming lalaki. Kapag lagi kang nandyan, parang normal ka lang sa kanya. Pero kapag bigla kang nawala, doon nagsisimula ang tanong sa isip niya, nasaan na siya? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa isip ng isang babae kapag bigla kang nawala sa buhay niya. Hindi ito tungkol sa manipulation. Hindi ito tungkol sa games. Ito ay tungkol sa psychology ng attraction, curiosity at human behavior. At kung lalaki ka na sanay na lagi kang available, maaaring mabago ng video na ito ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Una, ang biglaang tahimik na nagdudulot ng curiosity. Kapag bigla kang nawala sa buhay ng isang babae, ang unang nangyayari sa isip niya ay curiosity, hindi agad lungkot, hindi agad miss ka niya. Ang unang reaksyon ng utak ng tao ay pagtataka. Bakit siya nawala? Ganito gumagana ang human psychology. Kapag may bagay na palaging nandyan, nagiging normal ito. Pero kapag bigla itong nawala, nagiging interesting. Parang ganito. Halimbawa, may kaibigan kang araw-araw mo nakikita sa opisina, pareho kayong nagkakape, nagkakakwentuhan at nagkikita sa hallway. Isang araw, hindi na siya pumasok. Hindi mo agad sasabihin na namimiss mo siya. Pero mapapaisip ka, uy, nasaan na si Mark? Parang di ko siya nakita ngayon ah. Ganon din ang nangyayari sa babae kapag may lalaking biglang nawala sa routine niya. Kung dati lagi mo siyang kinakausap, lagi kang nagre-reply, lagi kang available, bigla kang tumahimik. Hindi niya maiwasan magtanong sa sarili niya, may nangyari ba sa kanya? Bakit hindi na siya nagme-message? Busy ba siya? O may iba na siyang ginagawa? At dito nagsisimula ang psychological tension. Hindi ito drama. Ito ay natural reaction ng utak ng tao kapag may pattern na nabasag. Ang value na biglang nakita kapag nawala ka, may isang bagay na madalas hindi napapansin ng lalaki. Minsan hindi ka na-appreciate habang nandyan ka, pero kapag nawala ka, doon nagsisimula ang realization. Isipin mo ito. Kung araw-araw kang nagme-message sa kanya ng good morning, good night, kamusta ka, kumain ka na ba? Darating ang point na magiging background noise na lang ito sa buhay niya. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil ganito talaga ang psychology ng tao. Ang mga bagay na laging available ay nagiging ordinaryo. Pero kapag bigla itong nawala, doon nagsisimula ang comparison. Halimbawa, isang babae na sanay na may lalaking nakikinig sa mga rant niya sa trabaho. Tuwing may problema siya sa boss niya, ikaw ang kausap niya. Ikaw ang nag-a-advise, ikaw ang nagpapatawa sa kanya. Pero isang araw, bigla kang hindi na nag-chat. Pag may nangyari sa office niya, mapapansin niya na wala na yung taong dati niyang kinakausap. At doon papasok ang thought. Parang iba na ah. Hindi niya agad aaminin na namimiss ka niya. Pero mapapansin niya ang space na iniwan mo. At minsan, doon lang niya nakikita ang value mo. Ang ego ng babae na natatamaan, may isa pang bagay na bihirang pag-usapan ng mga lalaki, ang ego. Hindi lang lalaki ang may ego. Ang babae rin, kapag may lalaking dati ay attentive sa kanya, tapos biglang nawala, minsan may pumapasok na tanong sa isip niya, bakit parang hindi na siya interesado? At dito pumapasok ang isang interesting na psychology. Ang mga tao ay sanay na sila ang hinahabol. Kapag may taong biglang tumigil sa paghabol, nagiging unexpected ito. Halimbawa, isipin mo may lalaki na dati, lagi nagre-react sa stories niya. Lagi nagko-compliment, lagi nagre-reply sa posts. Tapos isang araw, wala na. Hindi na siya nag-view ng stories. Hindi na siya nag-message. Natural na papasok sa isip ng babae ang tanong, may iba na ba siyang gusto? May nagbago ba? At minsan, kahit hindi kanya romantic na gusto, maapektuhan pa rin ang ego niya. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil sanay siya sa presence mo. At nung nawala iyon, parang may maliit na disruption sa kanyang world. Ang mystery na biglang nabuo, isa sa pinakamalakas na force sa attraction ay mystery. Ang problem sa maraming lalaki ngayon, sobrang transparent sila. Lahat alam ng babae tungkol sa kanila. Ano ginagawa nila? Nasaan sila? Sino kasama nila? Pero kapag bigla kang nawala, may isang bagay na nabubuo. Mystery. Hindi na niya alam. Ano ginagawa mo?
Saan ka pumupunta? Sino ang kasama mo? At kapag may mystery, gumagana ang imagination. Halimbawa, isang babae na sanay na ikaw ang nag-u-update sa kanya. Pauwi na ako. Nasa gym ako. Nasa office ako. Tapos isang araw wala na siyang naririnig. Minsan magtataka siya. Busy kaya siya? O baka may bagong nakilala? Ang utak ng tao ay ayaw ng unfinished story. Kapag may kulang na impormasyon, pinupunan ito ng imagination. At minsan, doon nagsisimula ang pagiging curious niya ulit sa'yo. Ang realization na hindi ka pala ordinaryo. Kapag matagal ka nang wala, may posibilidad na magkaroon ng realization ng babae. Hindi ito instant, pero dahan-dahan itong nangyayari. Kapag naalala niya ang mga moments na magkasama kayo, ang mga usapan ninyo, ang mga payo mo, ang mga jokes mo, minsan mapapaisip siya, parang iba siya sa ibang lalaki. Kasi kapag wala ka na sa paligid, doon lang minsan nagiging clear ang difference mo sa ibang tao. Halimbawa, kung ikaw ay lalaking hindi needy, hindi drama, hindi manipulative, kapag nawala ka, mapapansin niya na ibang energy ang dala mo kumpara sa iba. At minsan doon lang niya nakikita ang bagay na hindi niya nakita habang nandyan ka. Bakit minsan sila ang nagiging curious ulit sa'yo? Pag lumipas ang ilang araw o linggo na wala ka, may isa pang interesting na nangyayari sa isip ng babae. Curiosity turns into observation. Kung dati ikaw ang nagchat-chat, ikaw ang nag-i-initiate ng usapan, bigla itong naputol. Kapag may routine na nawala, ang utak ng tao natural na nagiging observer. Halimbawa, isang babae na sanay na ikaw ang unang nagme-message sa kanya tuwing gabi. Simple lang. Kamusta araw mo? Hindi naman ito malaking bagay, pero nang bigla itong mawala, may maliit na shift sa isip niya. Hindi niya man sabihin, pero minsan napapaisip siya. Okay lang kaya siya? Busy ba siya? O baka may bago na siyang kausap? Kahit huwag isang bagay na madalas hindi alam ng mga lalaki. Kapag ikaw ay hindi na predictable, mas nagiging interesting ka. Hindi ibig sabihin nito, kailangan mong magpaka-mysterious palagi. Ang ibig sabihin lang nito ay may sarili kang buhay na hindi umiikot sa kanya. Halimbawa, may lalaking dati lagi nagchat-chat sa babae sa office. Pero dumating ang panahon na naging busy siya sa sarili niyang projects. Nag-gym siya, nag-focus siya sa career, mas naging occupied ang schedule niya. Hindi na siya lagi online, hindi na siya lagi available. Minsan mapapansin ng babae ito at doon magsisimula ang isang simpleng curiosity. Parang hindi ko na siya masyado nakikita. Sa psychology, ito ang tinatawag na attention shift. Kapag hindi ka na naghahabol ng attention, minsan doon ka pa napapansin. Ang social media effect. Sa panahon ngayon, may isang factor na sobrang malakas pagdating sa curiosity ng babae. Social media, kapag bigla kang nawala sa daily communication ninyo, pero active ka pa rin sa buhay mo, may tendency na mapansin niya yon. Hindi dahil nag-stalk siya agad, pero minsan, natural lang na dumaan siya sa profile mo. Halimbawa, isang babae na sanay na nakikita ang pangalan mo sa notifications niya, biglang tumigil. Pero isang araw nakita niya na nag-post ka ng picture sa gym o kaya nag-story ka na kasama ang mga kaibigan mo. Biglang papasok ang thought, busy pala siya, may ginagawa pala siyang iba. At minsan, doon nagiging interesting ang lalaki sa paningin ng babae. Hindi dahil nagpapapansin siya, kundi dahil nakikita ng babae na may buhay siya outside sa kanya. Isipin mo ito, bro. May dalawang klase ng lalaki. Yung una, umiikot ang mundo sa babae. Kapag hindi nag-reply ang babae, parang wala na siyang ibang ginagawa. Yung pangalawa, may sariling mundo. May goals. May ginagawa. May progress. Kapag nakita ito ng babae, minsan nagiging attractive ang lalaki nang hindi niya sinasadya. Ang moment na minsan sila ang nag-i-initiate, may nga pagkakataon na pagkatapos ng ilang panahon, ang babae na mismo ang mag-i-initiate ng contact. Hindi ito laging nangyayari, pero kapag nangyari, kadalasan simple lang ang message. Kamusta ka na? O kaya, tagal mo nawala Minsan parang casual lang ito, pero sa totoo lang, may curiosity sa likod nito. Halimbawa, may lalaking dating kausap ng babae halos araw-araw. Nag-share sila ng memes, nagkwentuhan tungkol sa trabaho, at nag-usap tungkol sa life. Tapos biglang nawala ang lalaki. Hindi na siya nag-chat. Pagkalipas ng 2 linggo, biglang nag-message ang babae.
Uy, buhay ka pa ba? Minsan biro lang ang dating nito. Pero ang totoo, gusto lang niya malaman kung ano ang nangyari. Ito ang isang bagay na dapat maintindihan ng lalaki. Kapag nangyari ito, huwag mong sirain ang balance. Huwag mong ipakita na naghihintay ka lang ng message niya buong panahon. Sagutin mo siya naturally. Calm, relaxed, hindi desperate. Kasi kapag nakita ng babae na pareho pa rin ang energy mo, mas nagiging interesting ang interaction. Ang pagbabago sa perception niya sa'yo, isa sa pinaka-interesting na nangyayari kapag biglang nawala ang lalaki, ay ang pagbabago ng perception ng babae. Dati, baka nakikita ka lang niya bilang kaibigan o kaya bilang lalaking laging available. Pero kapag nawala ka at nagkaroon siya ng space para isipin ng presence mo, minsan nagbabago ang tingin niya. Halimbawa, isang babae na sanay na may lalaking laging nandyan para makinig sa kanya. Hindi niya ito masyadong pinapansin noon, pero nung nawala ito, napansin niya ang difference. Yung ibang lalaki na kausap niya, puro surface level lang ang usapan, pero ikaw dati nagbibigay ka ng insight. Nagbibigay ka ng advice, nakikinig ka sa kanya. Doon niya marirealize na may quality ang presence mo, at minsan doon nagsisimula ang appreciation. Hindi lahat ng babae aabot sa point na ito, pero may mga pagkakataon na nangyayari ito kapag may space na nabuo. Ang importance ng self-respect. Ang pinakamahalagang lesson sa lahat ng ito ay hindi tungkol sa pagkawala para manipulahin ang babae. Ang tunay na punto nito ay self-respect. Maraming lalaki ang nawawala ang value nila dahil masyado silang nagiging available. Hindi dahil mali ang maging mabait, hindi dahil mali ang mag-care. Pero kapag ang isang lalaki ay nakalimutan na ang sarili niya para lang sa babae, doon nagsisimula ang pagkawala ng attraction. Ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking may direksyon sa buhay. Isipin mo ito. Kung ang isang lalaki ay may goals, may purpose, at may sariling mundo, hindi siya basta-basta nawawala sa sarili niya. Kapag may babae sa buhay niya, magandang bagay iyon, pero hindi iyon ang sentro ng mundo niya. At kapag ganito ang mindset ng lalaki, kahit mawala siya sa buhay ng babae, may dignity pa rin siya. Hindi siya nawawala dahil nagtatampo. Hindi siya nawawala dahil naglalaro. Nawawala siya dahil may sarili siyang landas na tinatahak. At iyon ang bagay na tunay na nagbibigay ng presence sa isang lalaki. Kung may isang bagay na dapat mong tandaan sa video na ito iyon. Hindi kailangang habulin ng lalaki ang validation ng babae para magkaroon ng value. Kapag ang isang lalaki ay may sariling direksyon, sariling buhay at sariling standards, natural na nagiging iba ang energy niya. At kapag nawala siya sa buhay ng isang tao, may impact iyon. Hindi dahil naglalaro siya ng games, kundi dahil may sarili siyang mundo. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng usapan tungkol sa psychology ng attraction, relationships at mindset ng isang lalaki, make sure na mag-subscribe ka sa channel. Dito pinag-uusapan natin ang mga bagay na hindi tinuturo sa karamihan ng lalaki tungkol sa self-respect, masculinity, at human behavior. At tandaan mo ito, minsan ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi sa kung gaano siya kalakas humabol, kundi sa kakayahan niyang maglakad sa sarili niyang direksyon kahit walang kasiguraduhan kung may susunod o wala.